Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan, sa amang panig ng daigdig tayo naroroon, ay magsama-sama po tayo ngayon na magabayan na muli ng mga katuruan mula sa salita ng Diyos. Tayo po ay dumulog sa maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po dumudulog kami punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso sa inyong walang hanggang kabutihan at katapatan sa amin. Maraming salamat po Diyos at patuloy po kami nagpapakumbaba. Dumudulog lamang po kami, Panginoon. Umaasa na tatanggapin pa po namin ngayon ang pagpapala ng buhay na nagmumula po sa inyong mga katuruan, sa inyong banal na salita. At muli po, hiningi po namin, maghari po kayo sa aming kalagitnaan, maghari po kayo sa bawat puso, sa bawat tahanan at sa bawat isa na nakikinig sa hapong ito. Ipahintulot po ninyo, O Diyos, na dumaloy ang kasaganaan ng iyong biyaya at pagpapala sa buhay ng inyong mga anak. At tanging pangalan mo, Panginoon, ang aming niluluwalhati, dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Kung atin pong natatandaan, sa nakaraang 4 na linggo po ay lahat po ng ating tinalakay ay meron pong kaugnayan sa bawat isa. Kung ating pong muling babalikan yon, 4 weeks ago, tinuturuan po tayo noon na kung paano po nating harapin ang isang panibagong taon sa tamang kaparaanan. At ang sumunod po nun ay kung paano po natin harapin ang walang katiyakan ng panahon na ating hinaharap ngayon. At pangatlo ay kung paano tayo mamuhay ngayon sa gitna ng ganitong sitwasyon. At pagkatapos po nito, sa nakaraang linggo po ay may katanungan tayo, where is your heart? Nasa ang ating mga puso? Sapagkat doon nakasalalay ang pagpapatuloy po ng ating lakbayin. Lahat kasi ng mga katuroang iyon ay magkakaugnay para sa isang layunin. Ang layunin po na maganap ang palatuntunan, ang layunin ng Diyos sa atin kung papaano tayong magpapatuloy sa lakbayin ng buhay na inilaan ng Panginoon para sa atin. Kaya sa lahat ng mga aral na ating nakuha po doon, inaasahan po natin na finally ay lahat po tayo ngayon ay totoong nagsuko na ng ating buhay sa Panginoong Hesus at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Or at least, kung sasabihin po natin tayo ay mananampalataya ng dati, ay pinagtibay natin, we have affirmed our commitment of life to the our Lord Jesus Christ. Ating pong pinagtibay yung ating commitment sa Kanya. Kaya ang inaasahan pong result nito, we are now on our life's journey toward eternal destiny. Ano po yung eternal destiny yun? The eternal glory, the eternal kingdom of God. Ito po yung ating goal sa ating buhay. At we know we are bound to that eternal glory because the price of Christian life is Jesus Christ Himself. The knowledge of Jesus Christ. And such knowledge, when we live by it, it will take us to that eternal kingdom of God. Kaya po, napakahalaga na ating pong buuin ang lahat ng ating natutunan ito. At ngayon po, doon sa halimbawa po ng buhay ni Pablo, ay nagtuturo po sa atin kung paano po tayong magiging matagumpay upang maabot po natin yung ating mithiin sa ating lakbaying spiritual, sa ating Christian journey, sa ating Christian life. Kaya po, ang atin pong tatalakayin ngayon, na pinagmagatan po nating pursue your journey, ay nasa Philippians chapter 3, verses 1 to 14. At hayaan yung basahin ko sa inyo sa New American Standard. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing again
is no trouble to me, and it is a safeguard for you. Beware of the dogs, beware of the evil workers, beware of the false circumcision. For we are the true circumcision, who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Although I myself might have confidence even in the flesh, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Circumcised in the eighth day, of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness, which is in the law, found blameless. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ, and may be found in him, not having a righteousness on my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, in order that I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained it or already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which I also was laid hold of by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Dito po ay may mga mahalagang aral po tayo mapupulot na guideline po natin o makakatulong sa atin na gabay upang maipagpatuloy po natin ang ating lakbayin, lakbayin spiritual na may katagumpayan. At tutungo po tayo sa number one lesson po dito, do not let Christianity be debased into ritualistic religiosity. Pag sinabi po debased ay pababain ang kahalagahan o bawasan ang kahalagahan nito. Ibig sabihin ay parang sirain yung credibility ng kadalisayan ng Kristyanismo. And that's why we have to preserve the unity of the teachings of Christ and protect it from all ritualistic worship and human teachings. Ito po yung punto, kinakailangan protektahan natin. Kinakailangan tayo mauna. Hindi natin papayagan na ito ay pababain ang quality, pababain ang kadalisayan nito. Yung unang gustong ipakita sa atin dito. At yun ang binabanggit ng verses 1 to 3 na maaaring hindi po natin napansin. Ngunit malinaw po, ulitin po natin. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing again is no trouble to me, and it is a safeguard. Mahalaga po yun. It is a safeguard for you. Pag-iingatan. Beware of the dogs, beware of the evil workers, beware of the false circumcision, for we are the true circumcision who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Dito ipinaalala po ni Pablo ang nangyayari po na ipinagpipilitan ng mga Jewish religious people yung kanilang nakagisnan na supposedly ay nabago sa pagdating ng Panginoon. Kaya iyon ay gusto ang nararapat ay i-preserve natin, panatilihin natin ang purity ng katuruan ng Panginoong Hesus. At iyon ang isang mahalagang bagay na napaka
halaga na unang ginagawa at binabantayan natin bilang mga mananampalataya kay Kristo. Kasi una, letter A, ang bilanggit po dito sa ating binasa, the ritual of circumcision in Jewish religion is similar to human work of salvation. Yung ginagawa ngayon na nakaparaanan ng kaligtasan sa pamagitan ng mga ginagawa. At ito ay alam natin na salungat sa katuruan ng Bible, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Ano po? Yun yung binanggit dito. For it is by grace you have been saved. Pag inisip po natin, by grace you have been saved through faith and not of your own works. It is a gift of God that no one should boast. Walang sino man na may pagmalaki kasi regalo ng Diyos. So ibig sabihin po nito, walang katuturan, walang value ang lahat ng gawa ng tao, sa halip ang mga ito ay sagabal. Hindrances ito sa ating lakbaying espiritual kung tayo ay mananangan sa ginawa ng tao. Kasi ginawa na lahat ng Panginoong Hesus doon sa krus ang dapat na gawin. Wala nang pwedeng idagdag pa sa kanyang ginawa. Kaya nga sabi niya, sa huling sandali ng kanyang buhay, it is finished. Natapos na niya ang plano ng kaligtasan. Kaya dapat ay panampalatayaan na lamang siya at tanggapin ang kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Yun po yung mahalagang ibig ipakita rito. Kaya hindi na pwede dagdagan or else we are insulting the Lord Jesus Christ. Na para sinasabi natin, kulang ang kanyang ginawa. Dagdagan po natin, Romans chapter 2, Romans chapter 2 po. In Romans chapter 2 verses 25 to 39, ito po ang gusto ipakita sa atin. For indeed, circumcision is of value if you practice the law. But if you are a transgressor of the law, your circumcision has become uncircumcision. So, if the uncircumcised man keep the requirements of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? And he who is physically uncircumcised, if he keeps the law, will he not judge you, who, though having the letter of the law and circumcision, are the transgressor of the law? For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcised or circumcision that which is outward in the flesh. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter, and his praise is not from men, but from God. Sa madalit salita po, yung gustong ipakita rito sa atin, it has nothing to do with outward work. Yung panlabas na ginagawa ng tao, it counts nothing at all, kundi yung panloob na pagbabago. It's the circumcision of the heart, yung pagbabago ng puso. Kaya lahat ng ritual ng relihiyon ay walang kahulugan, walang saysay sa mata ng Diyos. At lalo na kung ang nais nito ay subukan na i-discredit o di kaya subukan na gawin itong isang credit para sa kanyang katuwiran, pagiging matuwid. No one is righteous by his own good works. Yun po yung gusto ipakita. Kaya pag sinabing circumcision of the heart, pagbabago mula sa loob ng puso. Ito na yung mahalaga. Hindi na yung panlabas na ginagawa ng tao. Kaya po napakahalaga na titingnan natin ito. Ito ang problema ng lahat ng relihiyon na umaasa sa mga ritual, sa mga ginagawa ng relihiyon. Kung paano noon, ganun din sa ating panahon. At lumalala sa ating kapanahunan dahil tayo ay nasa mga huling panahon.
Kaya tatandaan natin, binayaran na ni Jesus ang lahat ng dapat nating gawin sa krus. At ang kanyang dugo mismo, ang kanyang banal na dugo, ang banal na alay. At yun ay sapat-sapat ng handog para sa kasalanan ng lahat ng mga sa kanya ay mananampalataya. Wala nang pwedeng idagdag. And letter B, remember all human accomplishments, social accomplishment, political accomplishment, religious status, ang lahat ng ito ay, sabi dito, tatandaan. Ibalik natin sa ating alaala. Ito po yung binanggit ni Pablo. Siguro, ulitin lamang natin para mabanggit dito kung ano ba yung kanyang mga napagdaanan. Babalik tayo sa Philippians 3. Sumobrang laki ng aking Bible. Kaya medyo balik tayo sa Philippians 3 at balikan po natin ang binabanggit dito ng verses 4 to 6. At sabi, although I myself might have confidence even in the flesh, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Circumcised the 8th day of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness which is in the law, found blameless. Ito yung mga kanyang pinagdaanan. Kung mayroon mang taong may pagmamalaki ang kanyang mga accomplishment, ako yun. Yun ang gusto niya sabihin. At ito po yung napakahalaga na maunawaan po natin. Binanggit ni Pablo, lahat ng kanyang mga nagawa, ang kanyang accomplishment, just to give weight and greater emphasis on what really matters in his new life in Christ and in his journey toward eternal goal. Binigyan niya ito para makita natin versus yung kanyang nais mithiin ngayon. At gusto niyang gawin, halimbawa ito, at ang sinasabi niya dito ay there is a great lesson behind realization that all these things are of no value. Kaya number 2, ang karugtong nun, dito makita natin, na-realize niya, at ang nangyari, ganito po, number 2, all human accomplishments and all status in life are of no value at all in the pursuit of life in Christ. Walang kahalagahan ang lahat ng nakamit ng tao. Kaya yung verses 7 and 8, sabi niya, but whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ. Napaka laking bagay po na maunawaan nating lahat ang katotohanan na wala palang katuturan ang lahat ng ating mga nakaraan kung totoong nais nating hangarin ay buhay kay Kristo. Letter A, ang pinapakita ko, all fruits of human efforts are useless. At sabi ni Pablo, like garbage, basura, yung rubbish po nito, parang basura. Kaya't kinakailangan iwaksi. Lahat ng mga ito should be discarded. Kasi lahat ng ito ang magiging dahilan to hinder our pursuit for a deeper relationship with Christ. Ito yung magiging hadlang. Kung ito'y pababayaan na nananatili sa atin, magiging hadlang ito, dala-dala natin. Para ba itong mga mabigat na pasanin na dala-dala natin habang tayo naglalakbay, hindi natin makakaya. Pabigat hanggat sa hindi natin makakaya. Kaya kinakailangan itapon. Kinakailangan iwaksi ang lahat ng ito.
kung talagang nais natin na ang buong-buong relasyon sa Panginoong Hesus. And letter B, successfully achieving the fullness of Christ in our life is possible only if we set ourselves free from all earthly attachment. Ano ba itong mga earthly attachment na ito? Ano? Una, sabi, para tayo maging matagumpay na makamit natin ang kapuspusan ng buhay kay Kristo, mangyayari lamang ito. Sabi niya, kung palalayain natin ang ating sarili mula sa pagkakagapos sa mga bagay na ito. Let's name that. Possessions, mga ari-arian na material. Positions, yung kalalagayan, katungkulan. Power, na hinahangad ng karamihan ng tao. Fame, kasikatan. Men's applause, approval, praises, worldly happiness. Ito yung mga bagay na hindi natin namamalayan kumukontrol sa ating buhay. Marami ang ayaw sumunod kay Kristo kasi hindi nila mabitiwan ang kumukontrol sa kanila, ang mga ari-arian nila. Gaya ng mayamang binata na nagpunta kay Jesus, na nalungkot nung sinabi ni Jesus, kung gusto mo maging ganap, pagbili mo yung mga ari-arian, ipamigay sa mga mahihirap, pagkatapos bumalik ka, sumunod ka sa akin. Hindi naman sana yun masama, ngunit yung una nagiging hadlang upang tunay na makasunod siya sa Panginoon. Yung mga iba, dahil may mahalagang katungkulan sa kanilang kinabibilangang reliyon o may posisyon na iniingatan, hindi sila makabitiw, higit na pinapahalagaan ang kanilang posisyon kaysa sa magiging sa iniaalok ng Panginoon na relasyon sa Kanya. Yung iba, masyadong nagumon sa kapangyarihan na kanilang tinatamasa, na parang sila ay unbeatable, invincible. Pero hindi, lahat ng mga makapangyarihan tao ay walang nagawa anong sila tinawag ng Panginoon sa kabilang buhay. Fame, kasikatan. Marami po ang mga nalalasing sa kasikatan. At maging ang mga, alam na natin mga celebrities na nakakilala sa Panginoon supposedly nang dahil sa kasikatan na lasing, sa katagumpayan ng kasikatan, sila ay napag-iwanan sa kanilang lakbayang espiritual na humantong sa kanilang malungkot na kamatayan. We can name names. Ngunit hindi na siguro ngayon, kundi mag-isip na lang tayo kung sino itong mga ito. Maraming tao na sabik sa palakpak, paghanga ng kapwa-tao. At dahil dito ay pinagsasawalang bahala nila yung paghanga ng Panginoon sana. Higit nila pinapahalaga na sasabihin ng ibang tao. Marami ang tao hindi makahulagpos sa kaligayahang idinudulot ng daigdig nito, worldly happiness, at nalalasing sa kaligayahang pansamantala hanggang sa huli na ang lahat bago ma-realize. Kaya ang lahat ng ito ay extra baggages na nagiging hadlang. Hindi lang magiging hadlang, kundi nakaka-disable sa atin sa ating lakbayin patungo sa kapuspusan ng pagkamit ng kapuspusan ng buhay kay Kristo. Napakalungkot. Ngunit ganito po ang nangyayari. Tumungo tayo sandali sa Luke chapter 9, verse 23. Luke chapter 9, verses 23 at 24. Okay, kung nandiyan na po tayo, ito po sinasabi. And he was saying to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it.
But whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. Ang binabanggit ng Panginoon dito ay yung sobrang pagpapahalaga sa kanyang sarili at mga bagay na nakakamit niya at mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, ng kaligayahan. This is all about self-denial. Pagkaitan ng sarili. Deny yourself to all that is sinful. Deny yourself sa mga ino-offer ng sinful world. Yung mga inihandog ng makasalanang sanlibutan na ini-enjoy ng ating laman, ng ating makasalanang pagkatao. Ito yung sinasabi. And this is not easy. Kasi ang taong kasalukuyan nag-i-enjoy sa mga bagay na makasanlibutan. Ang hirap pong makabitaw. It's like addiction. It's like drug addiction. Ako po noong bata-bata pa ay naninigarilyo po ako noon at nakita ko kung paano kahirap tanggalin ang bisyo ng sigarilyo. Bakit po? Nagkaroon ng kontrol yun sa sarili. At dito ko nakita na ito ay walang pagkakaiba sa drugs. At hindi lamang drugs, kundi ang mga bagay-bagay na iniaalok ng sanlibutan na nagbibigay ng kasiyahan ay parang drugs na napakahirap bumitaw. Ngunit, kung bibitaw tayo, pagkaitan ng sarili na seemingly sacrifice, but not actually sacrifice, kundi iniaalis lamang natin ang ating sarili doon sa mga humahadlang sa ating lakbayang espiritual. Kung gagawin na yan natin ito, naroon ang katagumpayan ng ating lakbayin. Kaya kinakailangan. At by the way, hindi lamang po ang mga tao ng sanlibutan, kundi maging ang mga mananampalataya ay nakakaranas ng ganito, na matapos pagpalain ng Diyos sa mga bagay na material, ay nakakalimot at bumabalik sa dati. Muli silang nabibihag ng pagkahumaling sa mga bagay na makasanlibutan. A very dangerous vice. Kaya po, deny yourself, sabi niya. Huwag mong pahalagaan yung mga bagay sa iyong sarili dahil ang pinakamahalaga ay ang buhay natin kay Kristo. And number 3, discard self-righteousness and all self-righteous works and put on the righteousness of Christ by faith. Ayan, iwaksi daw. Ano? Yun ang gusto ipakita sa atin dito. Yung verse 9, sabi ng verse 9, and may be found in him, not having a righteousness of my own, derived from the law, but that which is true faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. So, ito po yung punto rito. Hindi pala pwede yun. Hindi natin pwedeng asahan, hindi natin pwedeng gamitin at lalo hindi natin pwedeng panghawakan ang kahit na anong ginagawa natin na akala natin tayo po ang matuwid. Ano? Ang pwede lamang, tatandaan natin, we don't have self-righteousness of our own. And any self-righteous acts sa mata ng Diyos ay parang mga maruruming basahan lamang ang katumbas. Only the righteousness of Christ is beneficial and acceptable in the eyes of God. Kaya po, ang madalas kong binibigay, tinuturo na battle cry natin, lalo na pag tayo ay nasa gitna ng anumang suliranin, mga pagsubok at tukso, ay Galatians 2:20. Ano po? I have been crucified with Christ. It's no longer I who lives, but Christ lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave up His life for me. Kapag ito po ang laman ng ating puso, ang iiral lang sa atin is the righteousness of Christ. And mahalaga siguro na maunawaan po natin ang isang napakalagang bagay, basahin natin muli Colossians chapter 2. At meron pong napakagandang na isipakita sa atin dito.
Colossians 2 verses 6 to 10. Colossians 2 verses 6 to 10. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, having been firmly rooted and now being built up in him and established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deceptions, according to the traditions of men, according to the elemental principles of the world, rather than of Christ. For in him all the fullness of deity dwells in body form, and in him you have been made complete, and he is the head over all rule and authority. So, ano po yung suma total nito? Ang suma total nito, if you have Christ, you have everything in your life. You have everything when you have the fullness of Christ in your life. Ulitin ko, you have everything when you have the fullness of Christ in your life. Walang katuturan na lahat. Mawawalan ka na ng desire sa mga ibang bagay. At kung meron ka man, magustuhan mo man, these are just fancy things sa iyong pananaw, sa iyong paningin. Hindi na ito nakaka-captivate sa iyong pagkatao. And then we go to number 4, desire to be like Christ in his death. Ito po yung yung binagit ng verses 10 at 11. Gusto kong ulitin natin ang Philippians 3, 10 and 11. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, in order that I may attain the resurrection from the dead. Wow. Parang kapag biglang tingin po natin, ay parang napakahirap. Desire to be able to be like Christ in death, passing through death. Ang ibig sabihin, death of the old sinful self into a new life. Dying and rising with Christ. Ang maganda pong explanation dito ay binabanggit sa Romans chapter 6. At tutungo po tayo ron, Romans chapter 6, verses 3 to 14. Or do you know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Therefore, we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. For if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Grabe po yung ganda ng gustong iparamdam sa atin dito. Ituloy po natin, nabasahin. Knowing this, that our old self was crucified with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slave to sin. For he who has died is freed from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over him. For death that he died to sin once for all. But the life that he lives for God. Even so, consider yourself to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its lust, and do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not be master over you,
For you are not under law, but under grace. So, pag ito, tinignan po natin mabuti, ang pinapakita po sa amin, habang tayo nagpapatuloy sa ating Christian journey, na dahil tayo ay patay na sa old sinful self natin, lahat ng attraction ng sanlibutang ito ay hindi na nakakagambala sa atin. Dahil ang focus natin ay ang ating eternal home. Yung verse 20 po ng Philippians, our eternal home, our citizenship is in heaven. So, pag tinignan po natin ito, parang parang hindi totoo. Pero ang punto po rito, dahil tayo ay patay na sa ating dating pagkatao, patay na tayo sa lahat ng mga hangaring makamundo. Maraming mga magagandang bagay na pwede natin ma-enjoy. Makakadama tayo ng kasiyahan sa ating mga nakikita at sa ating mga nararanasan. Ngunit, hindi na ito, wala na itong control sa ating emotion, sa ating feeling, sa ating kaisipan, sa ating puso. Dahil tayo ay may bagong pagkatao kay Kristo, we have considered them our old self sa ating buhay. So ano po yung ano doon? Maaring ma-attract tayo, magustuhan natin, ma-attract tayo sa kung sino man o sa kung ano man. Maaring ma-enjoy natin. Ma-enjoy natin, nagkakaroon tayo ng kasiyahan sa pagtungo sa mga iba't ibang lugar na napakaganda. Ngunit yung feeling na yun does not affect our focus in our journey towards eternal kingdom. Wala na itong, siguro po maganda, bigyan natin example. May mga nababalitaan akong tao na kapag nagpunta sa magagandang lugar, ang tawag doon ay nami-mesmerize, para bang masyado nabibigani sa lugar na kung maaari ayaw na nilang umalis. Ngunit hindi katigaron. May mga nakilala ko mga tao na nakapunta sa mga talagang sobrang gandang lugar at ang sabi, para bang nawawala sila sa sarili sa kagandaan ng lugar. Ngunit, kung ang ating focus ay ang eternal kingdom, hindi tayo ma-attract ng labis-labis na gano'n. Yun po yung punto eh. So far po, hindi ko naman pwedeng ipagyabang ito kasi napakaliit na karanasan. At least, 9 countries na aking napuntahan, kahit isa sa mga countries na yon, hindi nabihag ang puso ko. Nung araw ay may awitin, I left my heart in San Francisco, na hindi na alam ng mga bata ngayon ang awitin na yon. Ano? At may mga nakilala kong tao na nakapunta sa San Francisco. Hindi po San Francisco del Monte, kundi San Francisco, California. At inuulit na yung kantang yun, I left my heart in San Francisco. But mind you, napuntahan ko rin ang magagandang lugar sa Amerika at sa San Francisco, ngunit hindi po nabihag ang aking puso. In fact, sa akin boring yung aking pamasyal doon. Kung ako man ay nakakapunta sa isang lugar na nasisiyahan ako dahil sa mga kasama ko, sa mga nakakasama ko, but never attracted that much to the place. Dahil, bakit? Patay na tayo sa ating dating pagkatao. Patay na tayo sa mga bagay na makamundo. Tayo ay mamamayan ng kaharian ng Diyos ng langit. Kaya po, yun yung punto nun. Maraming tao nagpunta ng Amerika, ayaw nang umuwi ng TNT na. Wala doon ang buhay. Wala sa kahit anong panig ng daigdig ang buhay. Dahil ang totoong buhay ay nasa kaharian ng Diyos. Okay, number 5. Don't be contented with a shallow spiritual life and mediocre understanding of your relationship with Christ. Wow, medyo ano po ito. Verses 12 to 14 ng Philippians. Ano sabi ko?
Not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which I was laid hold of by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I pressed on toward a goal for the prize of the outward call of God in Christ Jesus. So ano sinasabi ni Pablo dito? Nung binabanggit po niya itong mga bagay na ito, ay may edad na po siya at matured na, very spiritual na siyang tao. Ngunit na sinasabi niya, hindi ko pa masasabi na nakamit ko na yung mga bagay na dapat ko makamit. Ayun ang kanya sinasabi. Kaya nagsusupigasin pa ako. At ito, letter A, sabi niya, knowledge or understanding, pag tingnan po natin, we've got understand your present spiritual condition. Unang-una, kailangan malaman natin ating sarili. Ano ba ang aking kondisyong spiritual ngayon? Kasi kung hindi natin alam, hindi rin natin alam kung ano na ang ating kumusta na ang ating paglalakbay. Kumusta na ang ating sitwasyon. We've got to understand our present spiritual condition. Nang sa ganun, mag-gauge natin hanggang saan na ba tayo nakarating. Letter B, keep pressing on. Magpatuloy ka. Magpursige ka. Pursuing more and more a deeper understanding of the awesome beauty of life in Christ and a higher spiritual condition. Magpursige ka pa, sige pa, lumalim ka ng lumalim. Para nang sa ganun maunawa mo ang walang kapantay na kagandahan ng buhay kay Kristo. Habang tumataas, umaangat ang iyong spiritual condition, lalo mong makikita na wala palang kapantay ito. Kaya lalo kang mawawalan ng gana, hindi ka na ma-attract sa kahit ang bagay ng mundo. Ito yung gusto ipakita sa atin. At pag nangyayari na ito, tumataas ang ating spiritual condition, lalo nating mai enjoy ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Lalo nating mararamdaman ang kapayapaan ni Kristo na hindi kayang arukin ng ating kaisipan. And as we keep on desiring more of Him, the more He will satisfy our hearts. Kaya napakahalaga, huwag tayo makontento na dito lang tayo sa ganito. Nakalagayan. Sige pa. Hindi ka magre-relax na para bang sabihin mo, okay na ito. Okay na ako. That's a problem with a lot of Christians today. Akala nila, ligtas na sila, okay na lang, maghihintay na lang ako. Kapag ganun pong attitude natin, I cannot understand kung pwede nating sabihin na tayo ay totoong nagkaroon ng kaligtasan. Dahil ang taong totoong nagkaroon ng kaligtasan, lalong nagpupursige, lalong naghahanda. Para na sa ganun, yung palatuntunan ng Diyos. We remember that we are in a process of sanctification. Pinababanal tayo ng pinababanalan ng Diyos. Patungo sa mas malalim na spiritual condition hanggang sa tayo maging kahalintulad ni Kristo o di kaya hanggang sa tayo ay tawagin na ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng maging stagnant sa ating kinalalagyan. And letter C, leave behind all earthly hindrances without regret. Ano ba yung without regret? Hindi mo pagsisiyan. Iwaksi mo na lahat ng sagabal na mga sanlibutan. Iwaksi mo, huwag ka manghinayang sa kahit na mawawala sa iyo. Yan ang nagiging problema ng maraming nag-aakalang sila'y Kristiyano. Panghihinayangan nila ang mga mawawala sa kanila. Kapalit ang pagsulong sa kanilang spiritual life. Hindi dapat panghinayangan ito kung tayo ay totoo dahil walang kapantay. Nothing can compare with what is in store for us in God's eternal kingdom. Hindi natin kayang unawain, walang kahalintulan ang inilaan ng Panginoon sa atin.
Kaya hindi natin panghihinayangan ang lahat ng ating iwawaksi. On the first place, lahat ng ating pilit na hinahawakan sa ating mga kamay, isang araw, iiwanan din natin at mawawalan ng saysay. Iyon po ang problema ng tao. And we haven't learned our lesson. Mula sa buhay na maraming ganito ang naging kalalagayan sa kanila. Hindi nakapanghihinay. Unang-una sa lahat, sa isang kisap mata. Ang lahat ng pinaghirapan mo rin sa lupa ay mawawalan ng saysay. At nakita na natin nangyari yan sa napakaraming panahon na maraming kalamidad na nangyari sa ating bansa. Mula sa pinakamatinding lindol noong araw na sa isang kisap mata, ang multimilyon na mga gusali ay gumuho, bumagsak na wala ng saysay. Matagal na pinaghirapan. Sa isang kisap mata, dumating ang malakas na baha, natangay ang bahay na pinaghirapan, nawala ng saysay lahat. Sa isang kisap mata na pagnakawan na sunugan, nawala ng saysay lahat. Dahil sa totoo lang, wala naman talagang saysay. At lahat ng ito, kung iahambing natin sa nakalaan sa atin, sa walang hanggang kaharian ng Diyos. And that's all that really matters in life. And so letter D, focus on the eternal. Because that's what only matters in life. Yun lang naman talaga. Wala nang ibang mahalaga. Focus on the eternal. Yun sa walang hanggan. Ulitin natin, lahat maglalaho. Lahat mawawala ng saysay. Walang mananatili. Ang mananatili lamang ay ang mga bagay na may kinalaman sa walang hanggan. So, pag yun ang focus natin, yung mga bagay na walang hanggan, hindi tayo affected ng kahit na anong mangyayari sa atin dito sa lupa. We will never be affected. It's like Lazarus and the rich man. Lazarus was never affected sa kanyang napakakalunus-lunos na kalalagayan dahil ang kanyang focus ay ang eternal glory. Si Job ay hindi affected noong buong lahat ng kanyang ari-arian ay nawala, pati mga anak niya nawala, at ang kanyang katawan ay nabalot ng mga galis sugat. Hindi siya affected. Dahil alam niya na wala nang mahalaga kundi ang eternity, ang Panginoon. At tatandaan po natin, ang diablo po, ang demonyo, i-distract tayo, guguluhin tayo. Anong gagawin niya? Maari ang gagawin niya ay maghahandog siya, patuloy na maghahandog ng mga bagay na makasanlibutan na alam niya na gustong-gusto natin at ang pangako na tayo ay magkakaroon ng na tayo ay tunay na mapapaligaya. Ibig sabihin, papainan tayong lagi ni Satanas. At kung hindi tayo kayang makuha sa tukso ng mga bagay na makasanlibutan, ang bibigay sa atin ay mga problema, kahirapan, o di kaya kahit na nakabiguan sa buhay upang sa ganon tayo ay umatras, upang sa ganon masiraan tayo ng loob at hindi na tayo magpapatuloy. Mapaparalyze tayong ating paglalakbay na espiritual. Pwedeng ganon ang ibigay niya. So, the devil has so many ways to distract us or to stop us in our journey. But then, the Bible is a very important reminder. Tumungo po tayo sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Verses 1 and 2. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangle us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who, for the joy set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God.
Ito po yung siguro maganda idugtong natin ang verse 3. Kasi ang verse 3, sabi po, for consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. Yan, ang iisipin lang natin, ang pinagdaanan ni Kristo na walang kahalintulad. At pag naisip po natin yun, sabi niya, hindi tayo masisiraan ng loob. Hindi tayo panghihinaan, kundi magpapatuloy. Bakit? Because our focus is the Lord Jesus Christ alone. Friends, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, we keep on shouting that almost all the signs of the end times mentioned in the Bible have already appeared. At yung iba ay patuloy na nangyayari sa ating harapan ngayon. And that means, ang napakagandang balita, that means our journey is near to its end. Malapit na makarating tayo sa hangganan ng ating lakbaying espiritual. And that is a very good news. And so therefore, there is no more reason to be complacent. Walang dahilan para tayo ay mag-relax, magsawalang bahala, maghalukip-kip. There is no more reason to be distracted by the works of the devil or by the things being offered by this world. But we have all the reasons to remain firm, maging matatag sa ating pananampalataya at isulong ang ating lakbayin patungo sa eternal joy with excitement. And that's all that really matters. Tayo po ay tumulog sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa pagpapaalala sa amin na malapit na po kami sa hangganan ng aming lakbayin patungo sa kapuspusan ng buhay na inilaan mo para sa lahat ng iyong mga tinawag. Salamat po, Diyos. At sa mga natitirang panahon nito habang kami po ay naghihintay, aming Diyos, bigyan po ninyo ang bawat isa sa amin ng kakayahan na manatiling matatag sa pananampalataya. Kakayahan na tanggihan ang lahat ng mga tukso at alok ng sanlibutan na magpaparalay sa amin, sa aming pagpapatuloy sa aming lakbayin. Bigyan po ninyo kami ng pusong laging puno ng excitement at kagalakan na naghihintay sa inyong pagtawag sa amin. At bigyan po ninyo kami ng kakayahan, Panginoon, na maisulong po namin at may sakatuparan ang lahat pa ng mga nais mo na gawin po namin sa daigdig na ito. Mga bagay na dapat namin baguhin, mga bagay na dapat namin gawin upang kami po ay lumalim sa aming buhay espiritual. Lumalim sa aming pang-unawa sa pag-ibig ni Kristo sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, lumalim na lumalim hanggang sa kami po mahubog po sa amin kung ano po ang ninanais mo para sa amin. Salamat po, Panginoon. Dakilain ka, aming Diyos. At muli po, sa amin pong panimula ng isang panibagong araw sa aming buhay, aming Ama, muli po ay amin pong ipinagkakatiwala lamang sa inyong mapagpalang kamay, ang buhay ng inyong mga anak saan man sila naroon, sa amandako ng daigdig nito. Samahan po ninyo, Diyos, ang inyong mga anak. Ilayo silang lahat sa anumang atake ng kaaway. Ilayo sa lahat ng panganib, kapahamakan, at lahat ng uri ng karamdaman. Balutin mo ang lahat, Panginoon, ng banal na dugo ni Kristo Jesus na walang makakagambala na anumang gawain ng kadiliman. At gayon din po, Panginoon, hiningi po namin ang pagtugon mo sa bawat pangangailangan. Maging ito man ay physical, spiritual, financial, emotional. Tugunin po niyo ang bawat pangangailangan, Diyos.
Alang-alang po sa inyong banal na pangalan, upang ang pangalan mo, Panginoon, ay patuloy po na maparangalan at maluwalhati sa aming mga buhay. Gabayan po ninyo bawat isa sa kanilang lakbayin. Sa bawat hakbang, Panginoon, hiningi po namin ang tanglaw ng banal na Espiritu. Ang gabay ng iyong makapangyarihang kamay. At higit sa lahat, Panginoon, manatili ang inyong mga anak sa inyong kalinga, pag-iingat at pagpapala. Salamat po sa inyo lamang namin binibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen at amen. God bless you all.